Good morning. Day off ko ngayon. Gigising ko lang. Tulog pa yung aking mag-ina. Si Sky. So ngayon day off ko. Plano ko pumunta sa fish market. Kasi parang gusto ko ng isda. Kasi halos araw-araw manok yung kinakain namin. Parang gusto ko naman mag-isda. Magsasayang ako ng isda. Naka 2 months na nga pala tong mag-ina ko. Actually, naka-exit na sila nung katapusan ng October. At yun, nakabalik naman din sila kagad. Wala namang naging problema yung pag-exit nila sa Oman. By bus lang, by bus. Kasi mas mura pag umexit sa bus kaysa sa eroplano. Mas mura ng 600. Kaya yun ang binili ko para sa kanila. Kasi nga, tayo sa budget kulang tayo sa budget. Kaya nga, hindi ko sila mabisahan. Kaya nahihirapan akong magbisa sa kanila. Kasi yung requirement para magka-family visa, wala ako. Ang requirement kasi 4,000 yung sahod. Mababa sa 4,000 yung sahod ko. Kaya hindi ko sila mabilhan ng family visa. Kaya yun, umexit sila ulit at 2 months visit visa ulit sila. Yun ang challenge ko ngayon. Kaya ang plano, kailangan magkatrabaho si Mrs. para makalibre ako sa visa. Tapos tsaka ko asikasuhin yung kay Sky. Ayun, yun ang plano. Kaya ko naman, basta nandito sila, kakayanin ko. Kesa umuwi sila sa Pilipinas. So mas okay na siguro nandito sila sa akin, sa Dubai, sa abroad. So okay, maya iintayin ko lang gumising yung mag-ina at punta kaming fish market at maglalakad-lakad na rin ako. Kasi umiidad na tayo, tumatanda na, medyo nakakaramdam na lang hindi maganda. Tapos ngayon nga pala, dadating yung kapatid ko. Pero baka hindi ako makapunta. Pero may pasulubong ako Ewan ko, basta bahala na. Titignan ko kung makapunta ako. Okay? So, yeah. Okay. Tulog pa sila si Sky. Okay, gising na sila. Gising na si Sky. Nag-base na rin. Tara, punta tayo fish market. Buho ko na lang ang hindi maayos. Okay na to. Uso naman dito yung hindi naliligo. Okay. Ready? Okay, andito na kami sa labas. Diretso na kami sa fish market. Ito yung mag-ina. Ay, lakad lang tayo, lakad kasi malapit lang dito yung fish market. Hindi ko alam. Diba dun sa atin may sabit din? Yung isang araw nga pala pumunta kami dun sa bilihan ng street foods sa may Manila supermarket. Ha? Ay, oo nga. Oo nga. So marami na rin Filipino foods dito. Bumili kami ng proben, tapos halo-halo. Tapos nung isang araw naman pumunta kami sa Jollibee. Nag-Jollibee kami. Kasi gusto daw ni Sky ng Jollibee. Meron na rin Jollibee dito, madami na. Ganda ang Jollibee dito. Ilan ang Jollibee sa Dubai? 1, 2, 3. Tatlo? Opo. Sige. Yun, kahit nahihirapan ako, kahit mababa yung sahod ko, basta kasama mo naman yung pamilya mo, okay naman dito. Masaya pa rin. Tsaka mahalaga, sama-sama kayo. Papa, bakit hindi pala po Ferris wheel dito? Oo nga. Ano pala yung Ferris wheel? Saka yun ang nagpailaw na yan. Oo nga. Opo.
yun, kahit hirap ako kasi mababa nga lang yung sahod ko. Sabi ko nga doon sa mga video ko, gusto ko lagi kong kasama yung pamilya ko. Tsaka yun, lagi kong pinapakita sa kanila yung, alam mo yun, yung parang huling araw muna dito sa mundo. Para yun, laging masaya, laging sulit. Kaya lagi ko silang gustong kasama. Kahit pagod na pagod ako, puyat, pag sinalubong nila ako galing trabaho, nawawala lahat ng pagod at puyat ko. So kahit maliit yung sahod ko, pinagkakasya ko, masaya naman ako kasi kasama ko sila. At magagawa naman ng paraan basta nandito na. Pwede ba yun na sa atin? Oo nga. Okay, malapit na kami. Konting lakad na lang, nasa fish market na tayo ng Sharjah. Ang galing na Sky kanina, pinatigil niya yung mga kotse. Dito kasi yung mga sasakyan, automatic, musa silang tumitigil pag may liliban. Alam nyo naman, sa Pilipinas, pag mga ganong sitwasyon, sasagasaan ka pa. Pag buhay ka pa, babalikan ka pa para patayin. Para daw mas mura ang babayaran. Pero dito hindi. Okay, nandito na tayo sa fish market. Bali katabi niya yung terminal ng mga bus papunta kahit saan dito sa UAE. Ay. Bali may mga fruits and vegetable din dito sa fish market. Okay, nandito na kami sa fish market. Naghapo lang kami ni Sky. Pagod ako. Yun sila yung mag-ina, naghahabulan. Ako, pagod na ako. Oo nga. Yes, plants. Okay, nandito na tayo sa fish market. Mamimili na tayo ng isda. Tulingan. How much kilo? 15. White one. No, yellow. Ayan, magandang tulingan. How much? Nine. Yun lang po. Alin na? Apat. Isa pa. Yung maliit. Oh, baka linis mo na. Ha? Sa cashier. Sampo. Sampo. Give me sampo, this one. This one how much? Lumabas muna kami, bumili ako ng tubig para kay Sky. Nauuhaw na daw siya. Kunti na lang may tinda dito ng tubig. Sky, tubig mo. Kalahati lang.
How much is your mackerel? 15. Maganda yung fish market dito. Para kang nasa mall, di aircon. Tapos ano siya, organized. Madaling makakapamili. Tsaka napakalinis. Tapos pwede kang magbayad ng cash at tsaka card. Yan, pagka pili mo ng bibilhin mo, babayaran mo muna. Pagkabayad mo, babalikan mo sila. At yun, kung gusto mo ipalinis, papalinis naman. Papalinis naman natin. So ipapalinis naman natin siya. Doon ang linisan. So hintayin natin. Sige, dito muna tayo. So dito lilinisin yon. So pagka-kolekta mo ng isda, ipapalinis mo. Tapos yun, hihintayin mo lang dito. So yan, nililinis nila dito. Okay, so hihintayin namin yung mga pinamili naming isda na ipapalinis namin. So kasalukuyan nililinis siya doon. So ganun lang ang proseso. Mamimili ka muna ng isda na gusto mo. Pagkapili mo ng bibili mo isda, babayaran mo naman siya sa cashier. Hindi ka kailangan mag-alala sa mga cashier dito kasi kabayan din yung cashier dito. Tapos pagkabayan mo, babalikan mo yung mga stall na binilhan mo ng isda. Kukolektahin mo siya, tapos kung may papalinis ka, diretso ko na sa linisan. So libre na yon. So pagkalinis nila, kukolekta mo rin sa kanila. Tapos yun, okay na. Yun lang. Diba? Magandang mamili dito sa fish market dito. Napakalinis, napakaganda, organized, tapos mabilis. Pwede pang magbayad ng card. Okay? Ay, oo nga. Ayaw ko dyan, puro malinis. May mga tilapia din dito, mga naka-aquarium. Parang sa Pinas. So, fresh na fresh yung mga tilapia din nila. Ayan o. So, kita nyo naman kung gano'ng kalinis dito. Okay. Saan? Ilan? Kailangan mo nga? 2? Oo nga. Pero ang napansin ko lang, kalimitang namimili dito, yung mga pumupunta, lalo na ganitong umaga, ganitong oras, mga lokal, puro lokal yung pumupunta dito, yung matatandang lokal talaga. Kasi pag pumupunta kami ng mga tanghali o hapon may mga Pilipino naman, marami din naman Pilipino. At mas maraming tao syempre pag tanghalit hapon. Siguro kasi pag tanghalit hapon, mas maraming variety ng isda. Kasi ngayong umaga, wala masyadong klase ng isda, o konti pa lang. Pero mas maganda naman mamili sa umaga, hassle-free. Hinihintay lang namin yung namin. Bali itong fish market na to, hati-hati ito sa 3 section. Pero dito na lang muna tayo sa fish market kasi wala tayong budget. Binabudget natin yung pera natin. Pero yung sa kabila nito, yun yung meat section. Doon ka naman makakabili lahat ng klase ng meat.
manok, baka, kambing, ganun. Pero walang baboy, syempre, Muslim country to. Tapos doon naman sa kabila, sa dinaanan natin, vegetable market naman, fruits and vegetable market. So lahat ng fruits and vegetable, doon naman sa kabila ka makakabili. So yung mga panlahok mo dito, sa luluto ng isda, na gulay, doon mo naman makikita sa fruits and vegetable section. Yan. Hindi na rin tayo pupunta doon kasi ang iluluto lang naman natin na tulingan. So kailangan ko lang luya at saka sibuyas, bawang. Tapos yung iba siguro prito na lang. Tapos yung pusit, ano lang naman yun, kamatis. So tingnan natin kung makakadaan din tayo. Daan tayo mamaya. At tanungin ko muna si Mrs. Dadaan ba tayo? Fruits and vegetable. Kasi mabibili naman tayo dito. So hindi na kasi doon sa malapit sa bahay, sa supermarket, may mabibili na rin kaming mga fruits and vegetable na kailangan natin. Okay, tapos na daw yung sa atin. Ready na. So, kukolektahin. Ito na yung natapos na. Nalinis na isda. Okay. Thank you. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na fruits and vegetable market. So, lahat ng klase ng gulay at saka prutas nandito na. Pero hindi naman tayo bibili kasi meron na tayo. Okay, nakalabas na tayo. Masarap pa rin mamili dito kahit maliit yung sahod mo, no, Hadin? Masarap pa rin mamili dito kahit maliit yung sahod mo kasi may mga tinitinda silang 10 ang kilo. Minsan 5 piso ang kilo, lalo na sa hapon, no? Yung paggabi na. Yun. Pero mas masarap kung malaki yung sahod mo. Tapos may sarili kang plat, may sarili kang ref. Eh kami, nakikiref lang kami, kaya hindi kami pwedeng mamili ng marami o mag-imbak ng marami. So yun, isasaing ko yung tulingan, sinaing. Tapos ipiprito muna namin yung mackerel ngayong araw. Yun yung uulamin namin. So paano? Uwi na kami. Maglalakad kami kasi dito nga pala, hindi ka pasasakay ng taxi pag may dala kang isda kasi malansa, mag-aamoy yung loob ng taxi nila. Kaya dapat kung mamimili ka ng isda dito, pupunta ka sa fish market, kailangan may dala kang box na styrofoam o kaya, kung may sasakyan ka, o kaya yung bag mo hindi makikita, yung hindi transparent, katulad ng mga eco bag na malalaki, yun, pasasakayin ka. Pero pag ganito, hindi ka pasasakay ng taxi. Kaya maglalakad muna kami. Pero sa iba, may mga car lift nagpapasakay. Pero siguro lakaran na lang muna namin kasi malapit naman. So lakad na lang ulit kami. Sorry Sky. Okay, dito kami dumaan sa loob ng Gold Soup para hindi mainit sa labas, para aircon. Yun nga pala kaninang pagpapalinis, may bayad pala yun. Pero 1 dirham lang, o piso lang, 1 dirham lang, mura lang. Kasama na dun sa resibo namin ibinigay o binayaran kanina. Okay na rin kasi magpalinis. Okay na rin kasi magpalinis kasi kesa dun na linisan sa bahay para iwas lansa at saka yung mga laman loob niya. Kaya mas maganda rin dun mo pinapalinis sa fish market para hindi na rin magbara yung lababo dun sa kusina. Hindi naman na masakit sa bulsa at 1 dirham lang. Okay, nandito na kami. Ito na yung pinamili namin. Sa amin na Ingkay. Ako lang Maria. Thank you po. Okay, nandito na kami sa bahay. Ay. Okay guys, okay, so nandito na kami sa bahay. Kakauwi lang namin. Sabi ko na sa inyo, malapit lang yung fish market sa amin.
So, yun. Si Mrs. na bahala doon. Siya na yung in charge sa luto. Kung ano. Bale, yun na yung pananghalian namin ngayong araw na to. Okay? Si Sky, happy na. So, okay daw. Happy na siya. Nagpabili ng chocolate milk. So, mamaya na lang ulit pagkain. See ya. Yan, pinagsusulat namin si Sky. Yan yung isa sa mga challenge ko dito. Yung pag-aaral niya. Siyempre, hindi ko naman kaya. Ang baba yung sahod ko. Kaya siguro mag-online class na lang siya kapag nakapag-trabaho na si Mrs. Okay, Sky? Alright. Okay guys, nakapaligo na ako. Tapos kumakain na rin kami. Hindi muna namin niluto yung pinamili naming mga isda. Kasi marami pa palang tira-tirahan. Siyempre, kailangan natin magtipid kasi binabudget natin yung ating pera. Kasi wala nang natitira sa sahod ko pag sumasahod ako. Kaya yun, yung tira-tirahan, yun munang kinain namin. So, kailangan namin na i-budget yung para sa pagkain sa buong buwan hanggang sa pagsahod ko ulit. Kasi baka mamaya, umexit ulit sila, kailangan ulit ng malaking pera. Hanggat hindi nakakuha ng trabaho si Mrs. So, paano? Next time na lang ulit. At kakain muna kami. Bye. Bye.